Hello guys. Hello guys. So, ngayon, pang-apat na araw ni Brownie. So, ang bala ko ngayon ay tanggalin yung mga balahibo niya. So, kung nakikita nyo, may mga baku-baku yung mga balahibo niya. Siguro yan yung mga sugat before na natuyo na, then gumaling, then tumutubo na yung mga balahibo niya dito. Makikita niyo yan guys. Wala namang sugat dito. Tinatry kong gamatin yung iba niyang sugat na natira. Katulad nito. Ayan. Ayan. Kung makikita niya may masugat siya sa kilikili niya. So ngayon, i-razor ko yung mga balahibo niya. Ihiga muna natin para madali niyo makita. Ayan. Ito yung sugat niya sa may bandang kilikili ng kanyang dalawang kilikili. Yan yung medyo malala ng sugat. Ito yung mga balahibo niya na uka-uka. Sa tingin ko ito ay mga sugat. Then gumaling na yung sugat niya. Then tumutubo na yung mga balahibo niya. Yan. So para magpantay yung balahibo niya, i-razor ko siya. Pinipigilan ko siyang umalis kasi tatakbo. Mag-razor tayo gamit itong razor ng Parasado. Matagal ko nang gamit ito. Almost 1 year na. Ginagamit ko ito sa aking Shih Tzu kasi para hindi siya masyadong mainitan dahil kapag tag-init din nire-razor ko siya, kapag taglamig naman hinahayaan ko na humaba yung buhok niya. So ginagamit ko din to kapag may sugat ng mga aso o hindi pantay. Yan, para magpantay yung balahibo or kapag mahaba na talaga yung buhok niya, especially isa kong aso din na si Snow. Color white yun. Ang haba din ng balahibo ng grabe. So, mag-start na tayo guys. Hayaan muna natin maging familiar siya sa sound at saka sa vibration. Kasi, para hindi siya matakot. Napakalikot niya. Yan, umpisa na natin. Mukhang okay naman na. So, sasagalin natin yun guys. Napakalikot. Gagamitan na natin ng paang technique. Ipitin natin para hindi siya kamilos ng sobra. Talagang lumalaban. So kung nakikita nyo ba, meron siyang dot-dot. Yung mga, mauuka-uka niya kanina, ayan, may mga marka talaga siya na puti-puti. Ayan guys, may mga marka siya. May mga marka talaga ng
Kinakain niya yung balahibo pasaway. So guys, ayan. Napakadumi ng balahibo niya. Talagang lumalaban. Ang pasaway nga brownie. Nakakainis na ng kanyang. Guys, ito na si Brownie. Medyo makulit siya kasi naghahanda na ng pagkain yung anak ko. Napakatakaw kasi nito. So ito, ayan na yung itsura ng balahibo niya. Pantay na guys. Yung bandang paa lang hindi ko na pero hayaan na natin yun kasi hindi naman siya masyadong kita. Ang pinaka-focus ko lang talaga yung pinakalikod niya. Ayan. May mga batik-batik pang pero pantay na yung balahibo niya. So, ito yung gamit ko. Ayan. Check out nyo na yan guys. Napakaganda nito. Kaya di battery yan. Pwede rin i-charge ng direct. Ayan. Pero sa akin kasi ang ginawa ko, bumili ako ng charger. Ayan. Ito yung battery niyan. Bumili kasi ako ng additional na ganito para kapag medyo mahaba yung pag malaki kasi yung aso, kailangan ko ng at least mga 4 nito para at least tuloy-tuloy yung razor ko dun sa aso kasi napakalaki niya, hindi kinakaya yung isang battery. Ayan. Ayan na siya, napaka-siba. Gutom na gutom guys. Ayan. Tinalian ko kasi para hindi siya tumakbo. May mga sasakyan kasi lumalabas dun may dumadaan dun sa kalsada. Hindi pa siya marunong tumabi. Kaya ayan. Ayan, nakikita niyo yung mga batik-batik niya. Yan yung mga maliliit na buhok na uka-uka. Na sana magpantay na yung kulay niya. Kung may magre-react sa inyo na kung bakit ganun ako mag-razor sa liwa dun sa sa buhok ng aso, mahuhulog. Nahulog na. Sa liwa dun sa sa buhok ng aso. Ang intention ko kasi doon para masagad. Para at least kapag pinaliguan ko siya, yung mga libag-libag niya dun sa katawan niya matanggal pa kasi nga, 'di ba? Kasi nga rescue natin siya. So para mas malinis natin yung katawan niya, yung balat niya na natira. Yan grabe. Gutom na gutom. Kala mo hindi yan pinapakain pero ang laki na ng tiyan niya, no? Oh, ang laki na ng tiyan. Oh. Ang laki na, bundat na naman yung tiyan niya, no? Pero gutom pa yan, grabe. So, ayan guys, sana order na kayo ng ganito. Check nyo yung basket, guys.